Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Kahapon inalala natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya patuloy nating pinapasalamatan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kung hindi dahil sa kanyang ginawa, ay wala po tayo sa tagpo ng buhay natin ngayon kung saan tayo ay nakakilala sa Panginoon. Ngayong umaga ay ating pag-uusapan po yung huling wika na sinabi ng Panginoon doon sa krus. The seventh word, bahagi po ng ating morning devotion. Pero bago po yun ay awitan muna natin ang Panginoon. Sabi nitong awit ay all I long for. Awit tayo sa Panginoon bago tayo mag-aaral. Salamat sa Diyos. Lord, I come into your presence, asking for your mercy and grace. Cleanse me, all that is within me, that I may be worthy and holy as I praise your holy name, raising my voice with my soul longing for your Spirit's move in me. Let me worship you with all that I am. I lift up my hands, I give you my heart, everything I have, I offer it all, my Jesus. Oh, worldly desire, in your throne I lay down, and may your Spirit fall, 'cause all I long for my life be pleasing, Lord, to you. Lord, I come into your presence. Amen. Asking for your mercy and grace. Cleanse me, all that is within me, that I may be worthy and holy as I praise your holy name, raising my voice with my soul longing for your Spirit's move in me. Let me worship you with all that I am. I lift up my hands, I give you my heart,
throne I lay down, and may your spirit fall, 'cause all I long for my life be pleasing, Lord, to you. And may your spirit fall, 'cause all I long for my life be pleasing, Lord, to you. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Hayaan nyo nga po, Panginoon, na madala nyo kami sa isang tagpo that we all long for is to please you, Panginoon. Nang pinakang ninanasa talaga namin, Panginoon, ay malugod kayo, maparangalan kayo sa buhay namin, Panginoon. And para mangyari yon, Panginoon, we need to give everything to you. We need to commend everything to you, Panginoon. Kailangan namin ipagtiwala, i-commit ang lahat ng bagay sa inyo. So you will be pleased, Lord. Ama, patuloy naming pinapanalangin ang mga salita ninyo na aming pag-aaralan. Dalangin namin na ito'y magbigay ng karunungan, kaunawaan sa amin sa inyong huling sinabi doon sa krus. Pagpalaan niyo po ang buong panahon ng pag-aaral ng inyong mga salita. Pagpalaan niyo rin ang inyong mga lingkod na naririto, nakikinig ng mga salitang ito, Panginoon. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Wala pong ibang makita, matakila sa umagang ito kundi kayo, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, nasaan man po tayo. Ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa. Sa atin pong isang linggong devotion ay pinag-uusapan po natin ang mga wika na binanggit ng Panginoon doon sa krus bago siya mamatay. 7 huling wika ng Panginoon. At ngayong Sabado ay nasa huling wika na po tayo. The 7th word of Jesus. At ito po ay matatagpuan natin sa Luke chapter 23 verse 46. May mga Biblia po kayo ay samahan niyo po ako na basahin ang talatang yan sa Lucas chapter 23 verse 26. Ito po ang sinasabi sa Lucas chapter 23 verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Sabi sa English, then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. And with those words, he breathed his last. Habang ito po ay pinag-aaralan ko, ay nakita ko na sa huling hininga ng Panginoon ay ginamit niya yung kanyang buong lakas. Hindi ko po alam, pero wala pa po akong nakikita na bago mamatay ay sumigaw ng napakalakas. No, dahil sobrang hina na nila. No, wala pa po hindi ko po alam sa inyo kung mayroon na po kayong nakita na ganon, na in his dying moment ay sumigaw ng napakalakas. O may anumang sinabi, hindi ko alam kung anong sinabi. Pero sa isang tao na malapit nang mamatay, ay mahihirapan siya na mag-voice out. Kasi nga, di ba, pag mamamatay ng isang tao, naghihingalo na. So, nagagasp na ng breath, naghahabol na ng hininga para makasigaw pa ng malakas. At naganap din po ako ng mga dying words ng mga famous people. Ano yung mga sinabi nila bago sila mamatay.
Si Einstein, isang sikat na scientist, sabi niya, bago siya mamatay, I'm going to sleep now. It's been a long day. Sabi naman ni Karl Marx, isang philosopher, last words are for fool who haven't said enough. Si John F. Kennedy naman, ang sabi niya bago siya mamatay, no, 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 no. So, marami tayong mga salita na maririnig sa kanila. Pero one of the most notable ay yung sinabi ng sikat na tao noong panahon na yon ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. Amen? At alam po nating lahat na ang ating halimbawa ay ang ating Panginoong Yesus. Amen? Jesus is our example in everything. He is the author and the finisher of our faith. At siya yung ating halimbawa even in life and even in death. At dito sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, pagkatapos niyang mahirapan, pagkatapos niyang maipako sa krus at masugatan ang kanyang buong katawan at halos ma-dehydrate na, no, kung atin pong ipuput into science yung pinagdaanan ng Panginoong Jesus, ay talagang sobrang napakahirap sa gitna ng init ng panahon, sa gitna ng mga sugat na kanyang tinamo, at halos ma-dehydrate na yung kanyang buong katawan, iba't ibang klase ng pain yung kanyang nararamdaman sa panahon na yon, no? Yung iba sa atin, pagka ganun yung nararamdaman natin, nagde-deliryo na tayo. Or there are some people na nag-hallucinate na because of the pain na kanilang nararamdaman. Pero Jesus, in His last words, He used His full force. Ginamit niya yung buong lakas niya, no, para ipagtiwala sa Panginoon, sa Ama, yung kanyang spirito. Napakagandang halimbawa po na ipinakita sa atin ng Panginoon. No? Na kahit doon sa kanyang kamatayan, ay ginamit niya yung kanyang buong lakas para ipagtiwala sa Ama yung kanyang buhay. No? Matapos ni Jesus yung kanyang task, no? After finishing the task laid for him by the Father, now he is ready to meet his Father. It was overwhelming and saddening po at the same time, leaving the earth, the disciples, and then being reunited to his Father. So meron po tayong pag-aaralan na 3 bagay tungkol sa wika na ito na binanggit ng ating Panginoong Yesus. At gusto kong bigyan yung unang bagay na pwede nating makita dun sa sinabi ng Panginoon na, Father, into thy hands I commit my spirit. Ito ay a shout of confidence. No? Yung sinigaw ng Panginoon, Father, into thy hands I commit my spirit. It is a shout of confidence to the Father. No? Or pwede nating masabi, a shout of complete faith. Punong-puno ng pananampalataya. Kung mapapansin natin doon sa ikalimang wika ng Panginoon, ay sumisigaw si Jesus, ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diba? He was addressing God as God dahil naramdaman niya yung complete helplessness. Naramdaman niya yung sobrang, yung pakiramdam ng wala ang Diyos dun sa kanyang pinagdadaanan. Naramdaman niyang pinabayaan siya ng Panginoon. Pero sa tagpong ito, in His last word, hindi na niya sinisigaw na Diyos, Panginoon, no? Sa mga kami mo, pinagkakatiwala ko ang Espiritu, kundi ang kanyang sinabi ay, Ama, Ama, sa mga kamay mo ay pinagkakatiwala ko ang aking Espiritu. Makikita natin dito yung confidence ng Panginoon in His relationship with the Father. Napakaganda po, naroon yung kanyang confidence sa kanyang relationship sa kanyang Ama. He has that complete faith, complete confidence, a shout of confidence to the Father, na may tiwala siya doon sa kanyang relationship sa kanyang Ama. No? And this reveals
the restoration of relationship. At sa panahon ng kanyang paghihirap, sa panahon ng kanyang kamatayan, ay pinagtiwalaan niya yung relationship na meron siya at ng kanyang ama. Oh, how good it is, diba, na pagtiwalaan yung relationship na meron tayo sa ating Panginoon. It is more of a cry of confidence than a cry of fear. Ito ay sigaw ng takot, no? Hindi pala. Ito ay sigaw ng katiyakan, sigaw ng pananampalataya, hindi sigaw ng takot. Dahil naniniwala siya na kayang ingatan ng Panginoon ang kanyang spirito. No? How much confident are we with our relationship with the Father? Gaano tayo katiwala sa relationship natin sa Panginoon? Diba? Alam natin na ang Panginoon, hindi lang natin siya basta Panginoon, Ama rin natin siya. Amen? And Jesus, in this example, He showed us that we should completely, fully, confidently trust our relationship with the Father, with Him. No? Even in the point of death, even in the point of suffering. Iba po, madaling magtiwala sa Panginoon kapag maganda yung ating pinagdadaanan. No? Madaling magtiwala sa Diyos kapag okay ang takbo ng buhay natin. Pero kapag hindi okay ang takbo ng buhay natin, are we still confident to Him as our Father? Are we still confident with our relationship with Him? Minsan, nag-iisip tayo, mahal pa ba ako ng Panginoon? Anak pa ba niya ako? Kapag mahirap yung pinagdadaanan natin. Kapag meron tayong hindi magandang pinagdadaanan, niisip natin na baka hindi na ako mahal ng Panginoon o kaya baka hindi na ako anak ng Diyos. No? We sometimes doubt our relationship with God. No? Pero dito, in the moment of death ng Panginoong Hesus, pinakita niya yung kanyang complete confidence sa relationship niya sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, Father, into thy hands, Ama ko, no? Sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking spirito. And I want you to realize po mga kapatid, sabi ng Galatians 3 verse 26, for you are all children of God through faith in Christ Jesus. Diba? Sapagkat kayo lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Jesus. And we have to fully trust, or we have to have fully confidence in that relationship. Anak ka ng Panginoon. Amen? Anak ka ng Diyos. Tatay mo ang Panginoon. At napakalaking bagay po niyan. It's not a simple thing. It's a great privilege na maging anak tayo ng Panginoon. Do you trust God as your Father? Or nakikita mo lang siya na tagapagbigay ng pangangailangan sa panahon na kailangan mo siya? But Jesus here showed His full confidence with this relationship with the Father when He said, Father, into thy hands I commit my spirit. Pangalawang bagay na makikita po natin, una, a shout of confidence. Pangalawa, this is a shout of surrender. Into your hands I commend my spirit. Actually, ito po ay binanggit ni David din sa kanyang awit. No? Binanggit ni David na I commit my spirit sa Psalm. No? Dito naman sa binanggit ng Panginoon, Father, into thy hands I commend my spirit. Ang ibang salin po niya na I entrust my spirit into your hands. At ang Greek word po niya na paratithemi, at ang ibig sabihin ay to entrust something valuable for safekeeping. May pinagtitiwala mo yung isang bagay na mahalaga para ingatan. Kaya dito, ang Panginoong Hesus ay inilalagay niya yung kanyang buhay, yung kanyang hininga, yung lahat niya sa kamay ng kanyang Ama. At even in death, He chooses surrender over struggle. Diba? Sa panahon ng kanyang kamatayan, pinili niya na sumuko, i-commit sa Panginoon
ipagtiwala sa Panginoon yung lahat kesa dun sa mag-struggle siya. Alam natin na sa buong buhay ng Panginoon, sumusunod na siya sa Panginoon. Diba? In his life, habang siya nabubuhay, sumusunod na talaga siya fully sa Panginoon. Marami tayong nababanggit na sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad kung ano yung iniuutos sa kanya ng Ama ay ginagawa niya. Diba? Naroon makikita natin yung kanyang complete surrender. Pero notable din na even in death ay ipinakita niya na kaya niyang sumuko sa Panginoon. Kaya niyang i-commend sa Diyos, i-commit sa Diyos yung kanyang spirito. Diba? Even in death. Kaya tama nga po yung Philippians chapter 2. Diba? Ang sabi doon ay naging masunurin siya, maging hanggang sa kamatayan. Diba? Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan, kaya naman siya itinaas ng Diyos. So this is a shout of surrender. Kasi ang Panginoong Yesus ay mamamatay that time, and He is entrusting His Spirit. Kasi sa loob ng 3 araw ay mabubuhay na siyang ulit. No? So, pinagtitiwalaan ng Panginoong ni Jesus that time na iingatan ng Diyos yung kanyang spirito in the time of His death. Kasi alam natin, he was completely human. No? Jesus was completely human, at naramdaman niya na nung panahon na siya mamamatay, hindi pwedeng hindi niya i-commit sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi niya ipagtiwala sa Diyos yung kanyang spirito, lalo na sa panahon ng kamatayan. A shout of surrender. Father, into your hands I commit my spirit. Ipinakita ng Panginoon na kayang-kaya niya maging sa kanyang kamatayan na isuko yung lahat sa Panginoon. No? Kaya po, ano lang yung kaya nating isuko sa Panginoon. Alam niyo po minsan, kung titingnan natin, minsan yung relationship natin, hindi natin kayang isuko sa Panginoon. Or yung ating mistaken relationship sa mga young people, diba? Meron silang mga relationship naman na hindi naman kalooban ng Panginoon. Pero hindi nila kayang i-commit sa Panginoon yun. Sometimes we cannot commit to God our future. Lord, into your hands I commit my future. Lord, into your hands I commit my relationship. Lord, into your hands I commit my emotion. Dito, sa panahon ng kamatayan ng Panginoon, He committed His everything. He committed His everything. Lord, into your hands I commit my worries. Lord, into your hands I commit my career. Panginoon, itong mga bagay na ito, pinagtitiwala ko na sa inyo. How much surrender, gaano tayo sumusuko sa Panginoon, lalo na sa panahon ng ating struggle. Pero dito makikita po natin ang greatest example ng pagsuko ay yung sa panahon na ikaw ay nasasaktan, sa panahon na ikaw ay nahihirapan, sa panahon na inuusig ka ng mga tao. Kasi ang Panginoong Yesus dito sinasabi ng mga tao na namumusong siya sa Diyos. Marami siyang ginawang hindi maganda. Ang Panginoong Yesus ay inuusig ng mga Hudyo this time. And in this moment, He committed this spirit to God. He entrusted His everything to the Lord. At napakagandang halimbawa ang pinakita sa atin ng Panginoon. Kahit doon sa kanyang kamatayan, handa niyang isuko yung kanyang buhay sa Panginoon. And that is also what we should do. Amen po ba? Yun din ang dapat nating ginagawa dahil ang Panginoong Yesus ang halimbawa ng ating pananampalataya. Meron na ba tayong dapat i-commit sa Panginoon ngayon?
think of something. Baka po mayroong mga ipinapakumit sa atin ng Panginoon. No? Merong mga tinatawag ng Panginoon. Lord, I commit my life to you, into your hands. Father, kung may tiwala ka dun sa relationship mo, kung confident ka dun sa relationship mo sa Panginoon, then you can commit everything to Him. Kaya nga pinakita kagad ng Panginoon That's a shout of confidence. Father, to thy hands I commit my spirit, I commend. And sinuko niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Pangatlo at panghuli, makikita po natin na itong ginawa ito ng Panginoon ay binuksan niya yung daan para sa atin. A shout that opened the way for us to commit ourselves to. Ito yung sigaw na nagbigay ng daan sa atin para i-commit din natin yung ating sarili sa Panginoon. Kung mapapansin niyo, nais ko lang basahin yung verse 44, Lucas 23 verse 44. May napakagandang nangyari dito. Lucas 23 verse 44 hanggang 45. Nang mag-aalas 12 na ng tanghali, nawala ang liwanag ng araw at dumilim sa buong lupain sa loob ng 3 oras. Grabe yung kadiliman po ng time na yon. At ang kortina sa loob ng templo ay nahati mula sa ibaba. The veil was torn. Okay? No? Napaka-significant po niyan. No? At sinisimbolize niyan yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus. No? Yung temple po meron siyang 3 parts. The courts for the people, the holy place, kung saan yung mga priest lang yung nakakapasok, at yung most holy place na yung high priest yung nakakapasok lang every year or once a year for the atonement of the people. At dun sa most holy place, naroon yung Ark of the Covenant na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon. At yung kortina na nandoon ay nahapak. Sumisimbolo yon na yung wall between God and humanity ay wala na. That all people can approach directly. Pwede na tayong makalapit sa Panginoon openly. Kaya nung mangyari yung last word, bago mangyari yung last word ng Panginoon, binuksan niya sa atin yung kalayaan na makalapit tayo sa Kanya. At sumigaw siya, Father, into thy hands I commit my spirit. Kaya this is a shout to open a way para i-commit din natin yung ating sarili sa Panginoon. Pwede ka na din na makapaghandog ng lahat sa Panginoon kasi ginawa na ng Panginoon. Diba? He opened the way already. Kaya po napakaganda ng ginawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, pinakita ng Panginoon sa atin na confident siya sa relationship niya sa Panginoon. And because he was confident in his relationship to God, he shouted, Father. Pangalawa, pinakita niya yung complete surrender, a shout of surrender. Into thy hands I commit my spirit. At dahil ginawa niya yon, nangyari yon para buksan niya rin sa atin na tayo ring mga sumusunod sa Kanya. Pwede rin nating ipagtiwala sa Panginoon ang lahat, katulad ng ginawa niya. Pwede rin nating idalhin sa Panginoon. Wag po nating sasarilinin, mga kapatid, mahihirapan po tayo. Wag po nating kukunin lahat. Pwede mong ibigay sa Panginoon. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your cares unto Him. Binuksan na ng Panginoon yung daan so we can commit everything to Him. Kaya ang hamon ko po sa atin bago tayo manalangin, if you fully trust your relationship with the Father, you can commit everything to Him. Kaya mong ipagtiwala sa Panginoon yung damdamin mo na hindi mo malabanan. Lord, I commit this emotion. Kaya mong ipagtiwala sa Panginoon yung anxiety mo. Kaya mong ipagtiwala sa Panginoon yung magulong relationship, family relationship.
Kaya mong ipagtiwala sa Panginoon yung marriage. Kaya mong ipagtiwala sa Panginoon yung buhay mo. Lord, into thy hands, I commend my spirit. Father, into thy hands, I commend my future. Father, into thy hands, I commit my relationship. Father, into thy hands, I commit my marriage. I commit my life sa inyo ang buhay ko. That is open na. Pwede na tayong mag-commit sa Panginoon. Bakit? Ginawa ng Panginoon. Binuksan niya ang daan para sa atin. Kaya, binigyan tayo ng Panginoon ng isang halimbawa na ating tutularan. Pwede nating pagtiwalaan ng Panginoon sa lahat at makakaasa tayo na namang bagay yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kayang-kayang ingatan ng Diyos. Hindi ka magaling mag-ingat. Ang Diyos magaling mag-ingat. Kaya ipagtiwala mo sa Kanya, anuman yan, kayang-kayang ingatan ng Panginoon. Tayo manalangin. Praise you, Lord Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyong mga salita. Giving us an example that we should be confident in our relationship with you. Kayo po ang aming Ama. Kami po ay inyong anak. At natutuwa po kayo, Panginoon, na tawagin kaming inyong mga anak dahil sa aming pananampalataya sa inyo. And we have confidence in that. Meron kaming katiyakan, pananampalataya dahil kami ay anak nyo, kayo ang aming Ama. And because we fully trust, we are fully confident in that relationship, we can commit our everything to you, Panginoon. At anumang bagay ang ikinukomit namin, pinagtitiwala namin sa inyo, alam namin na pwedeng-pwede nyo at kayang-kaya nyong ingatan lahat ng mga bagay na ito. We don't have to worry for what's going to happen because if we entrusted it to you already, that is safe. Yun ang pinakita ng aming Panginoong Yesus at yun ang aming tutularan. At salamat sa ginawa niya. Because of that, pwede na kaming makalapit sa inyo. At hindi lang po yun, Panginoon. Binigyan niyo rin kami ng halimbawa that as you committed everything to the Father, binuksan niyo rin sa amin ang isang daan para kami din, Panginoon, ay maipagtiwala na rin namin, Panginoon, ang aming sarili sa inyo. Maraming salamat po. Tulungan niyo kami sa mga naririto sa devotion na ito. Kung meron kayong mga bagay, Panginoon, na kinakausap sila ng mga bagay na dapat nilang ipagtiwala sa inyo, bigyan niyo sila ng pananampalataya sa relationship nila sa inyo, Panginoon. Kung inuutusan niyo sila, kinakausap niyo sila, na ipagtiwala yung kanilang buhay, kung tinatawag niyo sila, Panginoon, kayo po yung magbigay ng complete faith sa kanila para ipagtiwala nila yung kanilang buhay sa inyo. Kung meron dito, Panginoon, nahihirapan sa kanilang mga marriage relationships, Lord, tulungan niyo sila, Panginoon, na ipagtiwala yung kanilang marriage sa inyo, Panginoon. Commit their marriage to you. Kung meron dito, Panginoon, na nahihirapan sa kanilang emotions, Lord, tulungan niyo sila, Panginoon, to commit their emotions to you. Because that is the example na pinakita nyo nung nandoon kayo sa krus ng Kalbaryo. And thank you, Lord, for making that example. Thank you for shouting your last word. Dahil doon, Panginoon, binuksan nyo sa amin ang isang daan para kami rin ay makapag-commit ng aming sarili sa inyo. Salamat po. Pagpalaan niyo pong bawat isa sa amin sa lahat ng naaabot ng devotion na ito. We bless you, Father. We bless you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Pagpalang umaga po.